Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalululhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay forgiveness. Mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, inilalapit tayo ni Jesus sa puso ng panalangin. Sa Ebanghelyo ngayon, tinuturoan niya ang kanyang mga alagad kung paano ba manalangin. Hindi sa pamamagitan ng napakaraming salita, hindi sa pagpapakitang tao, kundi sa isang panalangin simple, ngunit napakalalim, ang Ama namin. At sa gitna ng panalangin ito, may isang linya na tila tumatagos sa buong diwa ng Kwaresma. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya ang isang salitang sumasaklaw sa buong mensahe ngayon, forgiveness, pagpapatawad. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na huwag tayong maging parang mga pagano na paulit-ulit sa pananalita na parang kailangang kumbinsihin ng Diyos. Ang Diyos ay Ama. Alam niya ang ating pangangailangan bago pa tayo magsalita. Ang panalangin ay hindi pag-uulat sa Diyos. Ito ay pakikipag-ugnayan. At sa pakikipag-ugnayang ito, lumalabas ang katotohanan ng ating puso. Kapag binigkas natin ang Ama namin, kinikilala natin na hindi tayo nag-iisa. Hindi Ama ko, kundi Ama namin. Ibig sabihin, ang panalangin ay may dimensyong komunidad, sa community prayer. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi hiwalay sa relasyon natin sa kapwa. Kaya't hindi katakataka na sa gitna ng panalangin ay nakapaloob ang pagpapatawad. Sa mas malalim na pagtingin, ang tao ay sugatan at nananakit. Tayong lahat ay may mga alaala ng pagkakasala. Mga salitang nakasakit, mga desisyong nagdulot ng lamat sa relasyon. At sa kabilang banda, may mga sugat na tayo'y dinadala, mga hindi pagkakaunawaan, pagtataksil, pang-aapi. Ang pagpapatawad ay hindi madaling salita, ito'y pakikibaka ng puso. Ngunit malinaw, si Jesus, kung pinatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga tao, hindi rin patatawarin ng inyong mga kasalanan ng ating Ama na nasa langit. Ito tila matigas sa salita, ngunit sa mas malalim na pag-unawa, hindi ito pagbabanta kundi paanyaya. Ang pusong ayaw magpatawad ay pusong sarado, at ang pusong sarado ay hindi makakatanggap ng awa.
Sa Kwaresma, inaanyayahan tayong suriin ang ating puso. Meron ba tayong dinadalang sama ng loob? May pangalan ba na kapag binanggit ay bumabalik ang galit? May mga pangyayari ba na hanggang ngayon ay hindi ko pa kayang bitawan? Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Hindi ito pagsasabing tama ang mali. Ito ay desisyong hindi hayaang kontrolin ng galit ang ating pagkatao. Ang pagpapatawad ay isang pagpili, isang desisyong paulit-ulit na ginagawa. Hindi ito minsanan. Minsan kailangan itong ulitin araw-araw. Ngunit sa bawat pagpili ng pagpapatawad, unti-unting lumuluwag ang tanikala sa ating puso. Kaya nga sa pastoral na konteksto, ang pagpapatawad ay hindi bilang personal, ito'y panlipunan. Sa isang mundong puno ng alitan, digmaan at paghihiganti, ang Kristiyano ay tinatawag maging saksi ng awa. Ang Ama namin ay hindi lamang panalangin sa loob ng simbahan, ito'y programa ng ating buhay. Kapag sinabi nating patawarin mo kami, inaamin natin na tayo rin ay may pagkukulang. Walang sino man ang malinis sa harap ng Diyos. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagsisimula sa kababaang loob na tanggapin na tayo man ay nangangailangan ng kapatawaran. Ang hindi marunong umamin ng sariling kasalanan ay mahihirapang magpatawad. Kaya nga mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. At ang pagbabalik loob ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagyakap sa awa ng Diyos. Ang krus na ating tinatahak patungo sa Semana Santa ay krus ng pagpapatawad. Sa krus maririnig natin si Jesus, Ama, patawarin mo sila. Kung ang anak ng Diyos ay nagawang magpatawad sa gitna ng paghihirap, paano pa tayo? Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ng loob. Ito ay pagtitiwala na ang hustisya ay nasa kamay ng Diyos. Ito ay pagbitiw sa karapatang maghiganti. At sa pagbitaw na iyon, natatagpuan natin ang kapayapaan galing mismo sa Diyos. Sa huli, ang Ama namin ay hindi lamang dasal na binibigkas. Ito ay panalangin isinasabuhay. Sa bawat pagkakataong pinipili nating magpatawad, ang panalangin ito ay nagiging totoo. At sa bawat pagkakataong tumatanggi tayong magpatawad, nananatili itong salita lamang. Mga kapatid, ngayong unang linggo sa panahon ng Kwaresma, magandang tanungin natin ang ating sarili. Ano ang kailangan na bitawan ko? Sino ang kailangan kong patawarin? At bakit higit sa lahat, kailangan ko ring patawarin ang sarili ko? Pagnilayan nga po natin, meron ba akong taong hindi ko pa lubos na napapatawad? At paano ako tinatawag ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma na simulan ang landas ng pagpapatawad? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin, turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad sa amin. Palambutin mo ang aming puso na puno ng sugat at galit. Sa paglalakbay ngayong Kwaresma, tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong awa at kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay
hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.